Hi sir, i-discuss ko po ngayon ang measure of central tendency group data. Una, meron tayong mean, median pangalawa, and last mode. In an examination taken by 400 students, the score were as shown in the following distribution table. Marks 1 on 10, 11 and 20, 21 and 30, 31 and 40, 41 and 50, 51 and 60, 61 and 70, 71 to 80, 81 to 90, 91 to 100. Frequency 8, 14, 32, 56, 102, 80, 54, 30, 16, 18. Ito yung example or ito yung given na binigay. Find the mean, find the median, find the mode. So, ito muna yung una nating makikita. Tapos, gagawa lang tayo ng frequency distribution na ito na nasulat ko na. Dito, kailangan muna nating hanapin yung lower boundaries, second, class marks, third, frequency class marks, and last, cumulative frequency. Itong marks and first, kailangan muna natin kunin ay ang frequency in summation niya. 8 plus 14 plus 32 plus 56 plus 102 plus 80 plus 54 and plus 30 plus 16 and 8 equals 400. Next, pagtapos na makuha yan, next na tayo sa lower boundaries. Para makuha naman tong lower boundaries, titingin ka lang dito sa may marks na may highlight na. Ima-minus mo lang siya ng 0.5 para makuha mo yung lower boundaries. Itong 1, minus lang ng 0.5, 0.5. 11, 10.5. 21, 20.5. 31, 30.5. 41, 40.5. 51, 50.5. 61, 60.5. 71, 70.5. 81, 80.5. 91, 90.5. Yun yung mga lower boundaries natin. Ima-minus mo lang siya ng 0.5 para makuha mo siya. Next ay class marks. Sa pagkuha naman ng class marks ay sa marks pa rin. Itong marks ay kailangan mo lang siyang ipag-add. Need lang natin tong ipag-add yung mga marks. Tsaka i-divide. Yan. 1 plus 10 divided by 2, 5.5. 11 plus 20 divide 2, 15.5. 2130 divide 2, 25.5. Itong class mark para mas mapadali i-subtract mo lang muna siya ng una, 15.5 minus 0.5 equals 10. So, alam na natin na 10 yung interval nila. So, pwede mo na lang siyang i-add para makuha mo na yung mga next pa na kulang. For example, 25.5 plus 5, 35.5, 35.5 plus 10 equals 45.5. 45.5 plus 10 equals 55.5. 55.5 plus 10 equals 65.5. 65.5 plus 10 equals 75.5. 75.5 plus 10 equals 85.5.
85.5 plus 10 equals 95.5. Ganun lang po ang pagkuha ng class marks. Para hindi, kung mapapadali ka na pag nakuha mo na yung dalawa na to, i-subtract mo lang siya. Tapos, ay kung ano yung naging interval nila or difference, ayun na yun, pwede mong i-add dito. I-add mo siya, 15.5. Ayun, din nga. Next ay frequency class marks or FX. Sa pagkuha naman ng frequency class marks, need mo lang or tumingin sa frequency tsaka class marks. Itong dalawa. Pag meron ka ng netong frequency and class marks, madali mo na lang siyang makuha. Itong FX na to, i-multiply mo lang siya. 8 times 5.5 equals 44. Pangalawa ay 14 times 15.5 equals 217. Itong 32 times 25.5 equals 816. 56 times 35.5, 1,988. 102 times 45.5, 4,641. 80 times 55.5 equals 4,440. 54 times 65.5 equals 3,537. 30 times 75.5 equals 2,265. 16 times 85.5 equals 1,368. And last, 8 times 95.5 equals 764. Pag nakuha mo na tong frequency class marks, i-total mo lang siya lahat, and fx equals to 20,080 or frequency class mark equals to 20,080. And next, last, cumulative frequency or CF. Sa pagkuha naman ng CF ay para makuha tong cumulative frequency, need mo lang gawin ay titingin ka dito sa may frequency. Ang unang number doon ay 8. So, ilalagay mo dito ay 8. Titingin ka ulit sa frequency. Sa susunod na number ay 14. 8 plus 14 equals 22. Susunod, i-add mo lang ulit siya. 22 plus 32 equals 54. 54 plus 56 equals 110. So, titingin ka lang ulit sa susunod na number nun. 110 plus 102 equals 212. Next, 80 plus 212 equals 292. Next, 54 plus 292 equals 346. 30 plus 346 equals 376. 16 plus 376 equals 392. 8 plus 392 equals 400. Ganun lang yung pagkuha ng cumulative frequency. Titingin ka muna sa unang number, tapos i-add mo lang siya dito sa pangalawa para makuha tong pangalawa din na cumulative frequency. Tapos yun sa pangatlo, i-add lang din. So, nakompleto na yung frequency distribution natin. Maganda dito, nasulat na natin sa papel. Magagamit natin ito sa susunod na slide upang maintindihan o masundan how to compute mean, median, mode. Kasi hindi lahat ng given o column na to kailangan sa mean, median, mode. May mga specific column lang na kakailanganin natin.
Next, mag-proceed na tayo sa pag-compute ng mean. Mean group data. Ito lang yung kailangan natin sa pagkuha ng mean. Marks, frequency, class marks, and frequency class marks. Hindi na natin kailangan ng lower boundaries and cumulative frequency. Hindi na natin kailangan nun. And sa pagkuha ng mean, ito yung formula niya. Summation fx over n. Sa pagkuha nitong formula na to ay titingnan mo lang yung frequency class mark or pang-apat na column. Itong 20,080. Summation fx equals to 20,080 and n yung frequency total. Total frequency yung n ito. I-substitute mo lang siya. 20,080 over 400 equals 50.2. Ito na yung mean natin. Ito na yung magiging answer ng mean natin. Yan. Yung mean na yan. Madali lang siya makuha kung na-distribute mo na tong mga to at madali kung alam mo yung formula. Ganito yung pagkuha ng mean. Ito na yung magiging mean natin. And next ay median. Ang kailangan lang natin dito ay lower boundaries and cumulative frequency. Ito yung formula natin sa pagkuha ng median. Lower boundaries median class plus summation f over 2 minus cf over median class times interval or class width. First dito, para mahanap natin yung median class ay titingin lang tayo dito sa may frequency. Itong 400 na to, i-divide mo lang siya sa 2. So, answer niya ay 200. Para mahanap natin yung median class dito, titingin tayo ditong sa may cumulative frequency. Sa una natin titignan is syempre yung nasa taas, yung 8, di pa rin siya pasok sa 200, 22 di pasok sa 200, 54 di pasok sa 200, 110 di pasok sa 200, 212 pasok na siya sa 200, yung 212. So yan yung magiging median class natin. Itong ano na to, linya na to, ito. Yan yung magiging median class natin. Nalaman natin yan dahil sa dito sa may frequency na dinivide sa 2 naging 200, tapos itong 212 yung pasok sa 200, siya yung nauna, so siya yung nagiging median class natin. Nahanap na natin yung median class. Next na natin ay yung lower boundaries na ito 40.5. Itong lower boundaries median class ay 40.5. Ito siya, nandito na. Next ay yung
frequency median class. Itong 102. Diyan na rin siya. Itong interval, para makuha tong interval ay titingin tayo dito sa may lower boundaries. Yung mga interval niya or mga difference niya ay 10. Kaya siya naging 10 dito. Itong cumulative frequency naman ay cumulative frequency before preceding the median class. So ito siya, before preceding median class, yung 110. Kaya ito naging CF cumulative frequency ay 110 na. So nakuha na natin yung mga kailangan para ma-compute or calculate tong nasa formula na to. Next ay first is lower boundaries median class. Ito yung substitute niya. 40.5. Itong summation F over 2, ito na siya, 200 and minus cumulative frequency equals siya, ito siyang 110 siya. Ito na yung substitute niya. Itong dalawang to. Tapos itong frequency median class, titingin lang tayo dito, ay ito siya, 102. And then yung formula na interval or CW 10, ito yung given na nakuha, ito 10. Then i-compute na natin siya ng ito muna kasi ito yung nauna, ito yung may mga column ba. 200 minus 110 equals 90 over 102 times 10. Next ay ito pa rin yung mauuna, yung mga may column, tas itong times 10. Madali siya makuha kapag meron scientific calculator. Itong tatlong to makukompute na kagad. 90 over 102 times 10 equals 8.82. Ito yung answer ng kinompute ko, yung 90 over 102 times 10. Then itong lower boundaries median class, isusulat mo lang, ilalagay mo lang muna siya kasi hindi pa siya makakompute dahil meron pang column dito. Tapos ito yung kailangan unahin. Pag wala ng column or parang ganito, pwede mo na siyang makompute. Like ito na, 40.5 plus 8.82 equals median 49 equals 49.32. Nakuha na natin ngayon yung median. Next na tayo sa mode. Next is mode group data. Sa pagkuha naman ng mode ay ang kailangan lang natin ay lower boundaries or LB. Yung definition naman nito or yung formula ay ito. Itong mode equals lower boundaries model class plus D1 over D1 plus D2 times interval. Yung definition nito ay ng definition ng LB median class ay model class ay itong LBMO definition niya ay lower boundaries of model class. Yung D1 naman, difference of the model and the class preceding it. Yung D2 naman ay difference of the model and the class difference of the model
and the class succeeding it. Next na gagawin ay hahanapin natin yung model class. Titingin tayo dito sa may frequency, yung malaking number or pinakamadami dyan sa may frequency. Etong pinakamataas ay 102. So, para ma-identify, titingin lang sa frequency, tas yung pinakamataas na number doon or pinakamarami. Etong next na-identify na natin yung model class. Pwede na tayo mag-proceed dito sa formula. Yung D1, again, para makuha yung D1, difference of the model and the class preceding it. Difference. Itong 102 na to, difference na ito ay subtract mo siya sa may naunang frequency. 56 ay 102 minus 56 equals 46. Ito yung D1 natin na equals 46. Sa dito naman, para makuha ay difference of the model and the class succeeding it. Sa pagkuha naman nun, ito naman titingnan natin yung sunod niya na number. Kanina dito tayo nag-subtract, ngayon dito naman tayo sa may succeeding niya. 102 minus 80 equals 22. So nakuha na natin yung D1, tsaka dito pwede na tayong mag-proceed dito sa formula at i-distribute na natin. Itong low boundaries modal class equals 40.5. Sa interval naman, titingin lang ulit tayo dito yung mga interval niya, yung mga difference niya, 0.5, 10.5, 20.5, 30. I-minus mo lang siya. Ay, sa pagkuha pala ng interval ay dito pala titingin sa marks. I-mine itong 1 to 10 na to, or 1 na pangalawang itong number na to na 1 tsaka 11. I-minus mo lang siya. 1 minus 11 equals 10. Ayun yung magiging interval natin. Magpo-proceed na tayo sa pag-substitute ng formula. Mode equals low boundaries modal class plus 46. Itong 46 na to, ito yung D1. Tsaka yung 46 over 46 plus 22 times 10. And isasulat lang ulit natin itong given na 40.5 plus 46 over 46 plus 22 times 10. Uunahin muna natin itong naka-column na to. Mode equals 40.5 plus 46 equals 6 over 68 times 10. Itong 46 over 68 times 10, mas madali kung may ika-calculator. Tapos ito yung lalabas sa kanyang answer niya. 46 over 68 times 10 equals 6.76. Ito na yung naging answer niya. Mode
equals 40.5 plus 6.76. The answer is 47.26. Ito na yung magiging answer ng mode natin. And ayun lang po. Marami pong salamat.